Hey, good morning. Lalarga muna tayo doon sa ating preventive maintenance. Kaya lang yung aking isang sasakyan ay ginamit ng mga anak ko sa camping. So, yun yung ginawang service. Kaya ito yung gagamitin natin ngayon. So, prepare na natin yung mga gamit natin. Ayan, so nandito na yung mga hard hat. Baba natin itong upuan. Okay. So yung hard hat natin, safety shoes, pressure washer, timba. Okay, so preventive maintenance muna tayo sa San Rafael, Bulacan. Okay, so mamaya papakita namin sa inyo. Lamig pa rin, no? Okay. So, tingnan nyo itong unit namin. Grabe ka din. Kapal. Parang putik siya. Oh. 1 month pa lang namin ito nalilinisan. Ganito na siya. Yan. Pero kahit ganyan yan, hindi bumibigay yan. Yan. Ganyan katatag ang tusok unit natin na ginagamit. Sobra. Napakadumi pero laban siya sa pwede natin isabay ang quality doon sa ibang mga branded. Ayan. So, yan si Tusok. Okay. So, gagawin natin ngayon. Kakalasin ko yung drain dahil sobrang kapal. So, lagi namin dinudukot yan doon sa loob. So, ang gagawin natin ngayon, i-abanti namin siya. Tapos, ikakat namin yung likuran para madudukot namin pagka nililinis. Kasi wala kaming ibang option. Ganito yung nakadesign na aircon sa kanya dahil kung magdadacted kami, napakalayo. Nasa gitna kasi ito ng planta. So, kaya ganito yung naging option na ginamit ng unit. So, timplahan yung gamot eh. Okay, baba may breaker sa taas. Okay. So, kusin tayo sa pagkakat ng likod. Okay. Ayan. Okay. So, ang plano namin, ito yung likuran. Ayan. Muli, ayan. Ikakat namin siya dito. Hanggang dito, pag ganun. Angat, para maiangat namin yung likuran. Kasi, napakahirap kasi na linisan kaysa babaklasin lagi natin. So, dudukutin na lang namin sa likuran. So makikita nyo yung itsura niya talagang ayan o. Pero hindi talaga siya sumusuko. Napakaganda ng lamig. Kaya lang talagang yung alikabok dito ang hindi kinakaya. Yan o. Yung ilalim halos makakapansin niya to halos parang lupa o. O. Ano siya yung gamot, nasisip-sip niya kasi dito. Nasisip-sip niya yung gamot, papasok. Kaya laging ganito kadumi. Ayan. Pero yung lamig, hindi siya nagbabago. Napakalamig pa rin. Kaya lang, kailangan talaga ng maayos na preventive. Kailangan ng malinis. Ayan. Actually, malinis naman yung condenser ay evaporator sa loob eh. Ayan. Malinis yung harap, kaya lang yung likod kasi ang humihigop ng napakakapal na dumi. Ayan. Okay, so puproceed tayo sa pag-grinder. So ayan yung ginawa namin na nag-grinder yung likod. Okay, so lalagyan na lang namin ito ng duct tape mamaya sa gilid at saka aero tape para hindi siya magkaroon ng singaw. So para madali siyang linisan. Medyo tuwid lang yung pagkakabanat ng aking bata ng pagkakagrinder kasi medyo alanganin na. Yan ah. Medyo madilim eh. Pero makikita nyo yung kapal ng dumi. May liwanag yung cellphone mo, Per. Para may pakita natin. Tayo papakita lang namin sa inyo. Ayan. So yan, ganyan yung ginawa namin. Binuka namin yung likod. So maluwag naman yung espasyo doon sa likuran namin. Sige, lapit ka ron.
Ayan, pakita mo yung loob. Yan. So makikita nyo yung kapal ng dumi na yan. Yan o, halos para nagpuputik. Yan. So, medyo maingay yan. Ayan, so medyo maingay lang kanina. Pressure washer sa kabila. Ayan o. So makikita nyo yung kapal ng dumi na yan. Kung araw-araw, kada buwan, babaklasin natin ang evaporator. So matrabaho. Kaya ito, yung idea na ginawa namin sa mga ganito na lalo na pag ganyan, gamit na gamit ang aircon at may espasyo naman tayo. So ito kasi naigalaw namin dahil hindi namin ipinix talaga ng nakalapat yung tubo nito. Ayan. Then yung pinaka-drain na design namin nito, eto, so natatanggal siya. Madali siyang bunutin kapag kailangan. So ayan. Okay, ilawan mo ulit. Ayan. So usually hindi naman talaga dapat siyang ganito ang gagawin natin, pero ito yung nakita naming solusyon para mas madaling linisan. So tinupin lang namin yung pinaka-yero sa likod, then mamaya ibabalik ulit namin at lalagyan natin ng duct tape. Kasi talagang kung monthly linisan natin na ganito, so talagang dikit na dikit tayo. Parang putik. Likuran yan ha, likod. Hindi yan harap, likod. Ayan. So mas madali dahil hindi natin kailangang baklas yung evaporator or sa isi-system reprocess natin. So ganyan ang ginawa natin. So, ayan. Tanggalin mo yan ha. Grabe yun. Okay, tabi ka dyan, tabi. Ayan. Okay. So proceed tayo sa paglilinis ngayon, pero kakalasin muna namin ditong harapan. Ayan. So ganito talaga, napakahirap ng trabaho dito. Bugbugan talaga. Ayan. So yung tubo natin na igagalaw siya, yun, bando sa taas. Kaya hindi siya nagkakaroon ng leak kung magkaroon man ng vibration or paggalaw doon sa baba. Okay. Ayan. So sa taas, pinumpisahan ko na rin linisan. Okay na tayo dito. So kaskasin mo muna per yung putik para mamaya pag binugahan natin ng pressure washer, yung mga putik-putik na tanggal na. So dumi na lang talaga. Madudukot naman eh. Pero kung gusto mo mag hand gloves kasi medyo matalas eh. Dapat pala hinasaan natin. Meron ka doon parang hasa, di ba? Hasain mo para hindi gaano mamaya makasugat. Oh yan. So ipapahasa ko ito. Kasi medyo matalas itong tapat na ito. Pero baka pwedeng sa susunod ikakat na talaga namin ito ng diretso. Yan, so susunod na gagawin namin dito, ikakating namin, tapos magdadala na kami ng eksaktong pangtakip dito na itinutornilyo na lang dito sa mga gilid na ito para pag itinapal namin madali lang siyang kalasin. Ayan, pero baka mamaya ang gawin namin kasi hindi namin nadala yung pangtakip sa likod, wala kaming nagawa pa na i-prepare. So pansamantala mamaya ibababa lang namin, and ayun, yun ang gagawin na muna namin. Lalagyan na lang muna namin ng duct tape. So mas maganda siguro kung tapal dito sa likod mismo na naka-square na pantakip para nakatornilyo na lang din dito sa side niya. Okay? Ayan. So si Baby Boy dito sa kabila. Ayan, so itong kabila naman hindi naman siya sobrang kadumi dahil ito yung pinaka-office. So ayan, medyo malinis dito. Nadukot mo na ilalim na. Dudukotin ko po. Oh, ayan, sige, dukutin mo na. Ayan. So hindi na muna namin, baka sa sunod kung talagang magkakapalan dumi. Sandali lang, sandali. Kung magkakapalan dumi, ganyan na rin ang puproceed na gagawin natin. Okay? So mamaya, pag nalinis natin, babalikan ko kayo. Okay na. Wala na. Kasalatin mo nga kung wala na makakasugat. Doon sa baba, kasi susuot yung kamay dyan eh. Wala na. Hindi na makakasugat. Okay. Sige, okay na yan. Okay. So yan, pinahasa ko yung
yung dito. Medyo, ayan. Medyo maliwanag masyado eh. Ayan, pinahasa ko yung dito sa tapat na to para hindi makasugat ng kamay. Medyo matalas pa dito sa tapat na to. Ito, pumasok eh. Grinder Pero, ano lang, liha. ikaw kaskasin mo ng ano kahit yung basta huwag lang makasugat. Ayan, para hindi delikado. Ano? Kasi pag dinukot ng kamay, baka makasugat siya. Matalas siya. Okay, sige. Drain. Kailangan natin ng panahon. Okay, kami yan. Dito na sila. So yung pan nito hindi namin mabaklas na kasi dumikit na siya. So kailangan namin kalasin muna dun sa ilalim lahat. Yung pan mismo ang bubunutin namin siguro sa sunod. Tapos saka para maisikwat namin kasi dumikit na siya. Hindi siya mahapak. Masisira. Ayan. So siguro tayo dito. Ito yung likuran. Ayan. So pag dito, madali na natin siyang madudukot. So malilinis na natin siya ng maayos. Yan. So kahit yung kamay natin, yan nakikita nyo, yung pressure washer natin, naipasok ko yung kamay ko dito. So pwede siyang... So ayan, okay na tayo. Na-blower na rin namin itong indoor board dahil hindi na namin binaklas. So naanggihan siya ng tubig. So ang ginawa namin, binlower na lang namin ito. And ayan, proceed tayo doon sa likod. So ito yung binutas namin kanina. Iniangat lang namin. Tapos ibinalik namin. So ang ginawa namin, nilagyan na lang ulit namin ng duct tape. So dodoblehan ko siya ng aero tape dito para hindi siya magkaroon ng moisture doon sa pinagbutasan. Ayan. Okay? So parang walang nangyari. Ayan. So mas madali natin na cleaning. So hindi na namin kailangang i-system reprocess pa yung unit or baklasin yung pinaka-evaporator para malinisan. So biniak na lang natin yung likod. Ayan. So nai-adjust naman siya pa abante yung unit. Ayan. So dinugtong ko lang pasamantala yung drain kanina nung naglinis kami. Ayan. So maayos na tayo. Tapos na i-assemble na lang namin. Okay? Yung. So ito na ulit yung isa. Okay, tapos na rin kami dito. Ayan. So binlower na rin namin ito. Ito kasi kapag ka nabasa or kahit hindi nabasa yung board. So ayan, tapos na tayo maglinis. Andito na yung mga cover niya. So i-assemble na lang natin. Ayun si Boss Lucky. Ina-assemble na yung pinaka front cover. Siguraduhin mo tuyo yan ha. Okay, so ito yung sa kabila. Ayan. Okay, so tinuyo na rin namin. So ito yung kabila naman. So yan, matatapos na rin ako dito. I-assemble ko na rin. Lalagay ko na yung cover sa harap. Then paanda rin na namin. Okay, so tapos na tayo. Ayan, naka-assemble na siya. Yung dalawa. And tingnan nyo yung ginawa namin dun sa likod. Yung kinating namin, nilagyan namin ang duct tape. Then dinoblehan namin ng aero tape para hindi siya magkaroon ng moisture. So ganyan lang ang ginawa namin. Ayan. So para maging mas madali lang yung paglilinis. So sa susunod, ganun ulit ang gagawin namin. Kakalasin lang namin ulit yan. Dinikit na yan.
And pwede siguro kung yun nga sabi ko, lalagyan natin ng tapal doon para nababaklas na lang na naka-screw. So pwede rin naman na ganun. Pero pansamantala, binalik lang ulit namin na ganyan. Ayan. So na-adjust naman yan yung ating unit. Ayan. So iaayos na lang namin ulit ng tayo. So ayan, nandun yung unit natin. So nandun sa kabilang side na yun yung breaker. Kaya inakyat ko pa siya dito. Ayan. Medyo hinihingal ako. Mataas. Ayan. Kaya magpo-prod cam tayo. Ayan. So naka-body harness ako. Kasi umakyat ako dito sa tuktok. Taas. Ayan. So yung breaker kasi niya nandito sa taas. So yung unit natin nandito din sa taas na to. Ayan. Kaya nag-harness ako. Okay? Bababa na ulit ako dito. Ayan. So medyo mataas-taas din to. Pero may tungtungan naman. Nilagyan nila. Ayan. Kaya hindi kami naggamit ng ladder na dito. So hindi na rin kami nag-height permit kasi meron naman siyang tungtungan. Okay, bababa na tayo. Okay na, tapos na kami. Okay, so tapos na tayo. Ayan, umaandar na sila parehas. Okay, so dito. Ayan, lumalamig na rin siya. Okay, maayos na, malamig na. Okay na, so uwi na tayo. Magla-dinner muna tayo. Tara na, Dado! Pagkatapos ng trabaho, pakakainin natin sila sa tatawag dito sa buffet. Italyo Ken. Para lumakas naman ang Wala kang takot ko rin. Ano yung tsura nito? Kaya nga, ito yung pumasok din. Okay lang yan. Kakain lang naman eh. Magbabayad ka naman eh. Ikaw naman magbabayad eh.